Samantala, kapag naanal ba ang kasal ay maaari nang magpakasal muli sa simbahan. Yan ang sasagutin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Ayon kay Rose, nagpa-annul daw ang asawang si Joseph noong taong 2001. Nag-grant naman daw ang petition for annulment of marriage nila. Nang makilala ni Rose ang kasintahan 2 years ago, nag-propose daw ang huli sa kanya. Nag-aayos na raw sila ng kasal na sinabihan daw sila ng kaibigang pari na hindi sila maaaring ikasal na mag-uli sa simbahang Katolika dahil nga daw sa mata nito, si Rose ay kasal pa rin kay Joseph. Bakit daw ganun samantalang ipinakita naman daw niya ang desisyon ng korte na nagsasaad na sila ni Joseph ay hindi na maaaring magsama pa? Rose, magkaiba ang ating civil laws sa canon laws ng Simbahang Katolika. Sa ilalim ng canon laws ng Simbahang Katolika, mayroon din silang sinusunod na proseso ng annulment ng kasal sa pamamagitan ng masusing pagsusuri. Dito para ka rin nag-file ng petition for annulment sa korte, subalit maaaring kayong dalawang mag-asawa na lamang ang mag-asikaso nito kahit wala kayong abogado. Ang desisyon ng korte na nag-grant ng inyong annulment ay isa lamang sa pangunahing ebidensya na maaari mong maipakita sa pari na naatasan na makinig sa inyong petisyon. Madalas daw ay umaabot ang prosesong ito ng 1 hanggang 2 taon bago matapos. Kung nais niyo pa rin ikasal sa ilalim ng Simbahang Katolika, ito ay kinakailangan ninyong pagdaanan. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayo mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig na batas.